Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman kasaysayan ang ating itatampok sa linggong ito na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Myrna dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Myrna, 28 taong gulang. Sumulat po ako sa inyo dahil nais ko rin maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito po sisimulan ang lahat. Ang aga mo na magpapasok sa trabaho, Myrna. Aba, alas 7 lang ng umaga, aalis ka na. Opo inay, kasi mahirap ang sumakay pag ganitong may pasok ang mga estudyante. Ay, sa bagay, tama ka anak. Buti na lang, pag namalengke ako ay tuwing Sabado para hindi siksikan sa jeep. Oo nga po inay eh. Kaya mas mabuti na maaga ako kaysa malate dahil ang dami ko pang gagawin dun sa opisina. At saka baka dumating yung aming boss na may-ari ng kumpanya. Bakit? Hindi ba ninyo kasama doon sa opisina ninyo? Hindi po inay. Doon siya naninirahan sa Maynila. Kaya yung manager ang kasama namin sa opisina. At sinabihan kami kahapon na darating yung big boss namin. Yung palang baon mo anak. Handa na, nasa tabi ng bag mo para hindi mo makalimutan. Mahal pa naman ang bilihin doon sa kantina ninyo. Tama kayo dyan, inay. At saka, hindi ako sigurado kung malinis yung pagluluto nila. Kasi ang dami nilang nilulutong putahe para sa mga estudyanteng kakain. Saka kung minsan, siksikan pag oras ng kainan. Sige, inay. Aalis na ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ay, nako. Ang dami ko na namang trabaho dito sa bahay. Kailangan na simulan ko ng paghuhugas ng pinggan. Tapos maglinis at saka ako maglalaba. Dora, kumusta? Pwede na ba akong kumain? Gutom na ako. Saka ako pasyalan yung tinanong kong sitaw. Baka pwede nang pitasin yun. Ay, nako, ikaw na matanda ka. Ang hilig mo talagang makipagmarites. Ha? Hindi ka pa nag-aalmusal. Nandyan ka na sa harap ng tindahan. Di ka nagsasawa sa pagkikipagkwentuhan dyan. Siyempre, nang magising ako kasi, nagluluto ka na. Kaya pumunta muna ako dyan sa may tindahan para hindi naman ako mailip na hintayin yung almusal natin. Kung luto na dyan, pagkain mo na ako. Gutom na ako Sandali lang, Purong. Dahil ilalagay ko muna yung pinggan na pinagkainan namin ni Berna doon sa hugasan. Umalis na si Myrna. Aga pa. Bakit? May okasyon ba sa opisina nila at kailangan na maaga siya pumasok? Hindi yon ang dahilan. Ayaw niyang batrasado sa pagpasok dahil darating daw ang big boss nila sa opisina. Nako, sayang, Adora. Hindi na ako nakahingi ng pera sa kanya. Wala tuloy akong pabili ng sigarilyo ko. Di bale, ikaw na lang yung magbigay sa akin, ha? Dahil sa'yo, binibigay ni Myrna yung sweldo niya. Ay, kumain ka muna bago ka magsigarilyo. Sige. Oo. Sandali lang. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila.
naman, ang daming dapat ihanda at kailangan na matapos ko to. Dahil sales ito ng kumpanya. Kung kumita man o hindi. Pero sa tingin ko naman, di naman lugi. Oh, Bes! Talagang busy ka ngayon At hindi mo na tinitingnan ng oras. Dati, ikaw ang tumatawag sa akin kung merienda time na. Papaano naman, Bes, darating yung big boss natin at titignan niya yung mga reports ko. Ganun ba? Pero, wag mo namang pabayaan ang sarili mo. Kailangan mo rin ang time out para hindi ka gutumin. Ay, naku, Bes, alam mo, sa totoo lang, kanina pa ako gutom dahil maaga akong nag-almusal para hindi maatrasado sa pagpasok ko dito sa opisina. Para matapos ko tong dapat kong ibigay na report sa big boss natin. Oh, halika muna at magmerienda. Hayaan mo rin yan. Matatapos mo rin yan. Sandali na lang ito. Kaya, hintayin mo na lang ako sandali at itatago ko muna itong trabaho ko. Baka humangin magkalat pa sa sahig. Oo naman, Bes. Hintayin kita dahil may sasabihin ako sa'yo. At hindi ako nagmamarites Talagang totoo ito. Ano bang kapalaran kong to? Wala pa akong nobya hanggang ngayon. Nung nagustuhan ko, may asawa na pala. Palpak talaga. Pero parang gusto rin niya ako. Pero wag na. Baka mapahamag pa ako kung papatulan ko. Ay, kailangan na makita ko ng babaeng magmamahal sa akin. Para magiging masaya ako sa darating na Pasko. At may makasama ako sa pamamasyal doon sa plaza. Naiinggit kasi ako pag may nakikita ako na magkayakap habang namamasyal doon sa plaza. Sana makita ko na ang true love ko. O pare, anong oras bang biyahe mo pa nung Baguio? Parang napuyat ka. Nga pare, dinalang ko pa kasi yung love ko Nagtaga na, nagkwentuhan kami. Ikaw naman pare, alam mong magmamaneho ka, nagpuyat ka pa. Siyempre, di ko si matanggihan ng mahal ko sa pinagbigyan. Hiling niya. Ha? Bakit may pinundan ba kayo? Namasyal ba kayo doon sa plaza? Baka naman pumunta pa kayo sa biglang liko. Ikaw naman pare, kung ano na iniisip mo alam mo, nire-respeto ko ang mahal ko. Kailangan kong maging handa pagpapamilya. Ayoko kasi natin ng mga magiging anak kong hirap ng buhay. Kung ganun, mag-iipon ka pa pare. Baka matagalan. Hindi kaya mainip ang nobya mo. Baka ipagpalit ka pa. Bahala siya. Hindi siya makapaghintay. Pero alam ko na hindi rin siya nagmamadali sa pag-asawa. Dahil may pinag-aaral pa siyang kapatid. Ano? Nakalis na si paring Mario. At susunod na akong may biyahe. Hindi pang laman ng bus. Kaya maghihintay pa ako ng isang oras. Sana maraming makasakay sa bus na nilamaneho ko.
Baka makakita ko ng nilitigawan. Hindi na ko kaya. Ha? Swerte. Ang babae yun. Papalapit dito sa akin naroroonan ko. Ba? Para akong nakukuryente sa ganda niya. Ah, miss! Sasakay ka ba? Diyan sa bus na yan. Susunod na yan. Hindi sir. May ipapadala lang akong package. Saan ba ako magbabayad ng ipapadala ko, sir? Ganun ba? Doon sa lalaking yun, no, na nasa mesa. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo kung pwede. Ha? Ano ba yun? Sige na nga. Mukha ka namang mabait eh. Teka, ibibigay ko muna itong ipapadala ko saka tayo mag-usap. Oo, miss. Sasamahan na lang kita para madali. Kung hindi ka magagalit. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Pangalan agad? Sige. Ako si Mirna. Yan ako nagtatrabaho sa opisina sa may tapat ng terminal na to. Ganun ba? Sana kung hindi kalabisan sa'yo. Gusto ko sanang maging kaibigan kita. Pwede ba, Merna? Oo naman. Bakit hindi? Hindi naman masama yung hiling mo eh. Kaya pwede kang makipagkaibigan sa akin. Aba, Berta, parang napagod ka yata. Marami ka bang ginawang trabaho sa opisina ninyo? Opo, inay. Nababad ako sa computer. Kaya medyo sumakit ang ulo ko. Magpapahinga muna ako, inay, ha? Bago ako kakain. Ay, ganun ba? O sige anak, doon ka muna sa kwarto mo. Pag nagising ka, kumain ka. Para hindi ka gutom na matutulog. Masama yun. Opo, inay. Huwag kayong mag-alala. Talagang kakain ako. Kung minsan, nakakasawa rin eh. Pero wala tayong magawa. Dahil kailangan na magtrabaho ako para sa ating pamumuhay. Oo nga anak. Kaya pasensya ka na sa amin ng tatay mo kung ikaw ang nagsusuporta sa amin. Dahil hindi naman araw-araw ay kumikita ang tatay mo eh. Ay, huwag niyong isipin yan. Dahil kayo rin po nagsakripisyo para makatapos ako sa aking pag-aaral. Kaya ngayon, ako naman ang tutulong sa inyo para kumita ng pera. Ay salamat anak. At naiintindihan mo ang ating kalagayan. Sana anak, di ka magsawa sa pagsuporta sa amin ng itay mo. Inay, mahal ko kayo ng itay. Dahil kayo ang pinagkautangan ko ng aking buhay. Kung wala kayo, wala din ako ngayon. Kaya huwag niyong isipin yan. Susuportahan ko kayo hanggang sa inyong pagtanda. Mario, bakit ba kumain tayo sa restaurant na to? Ano bang nakain mo? Oh, bakit? Ayaw ba akong kasabay na kumain? O baka naman may magalit siya. Wala. Kaya Yun lang, naman pala eh. naisip ko na ibahin naman ang lugar na pinupuntahan natin. Bakit? Binigay na ba ang bonus ninyo? Oo. Kaya niyaya kitang kumain dito. Baka sabihin mo ang kaya ko lang sa turo lang. Alam mo naman, hindi ako namimili. Kung saan mo gusto, din ako. At hindi naman kita matatanggihan dahil ikaw ang maglilibre sa akin. Siya nga pala, Mirna. Hindi kita masusundo mamaya dahil may salo-salo kasi sa kumpanya May binigay doon. Pero, pang nabos lang kasi.
Kaya hindi kita may isasama. Okay lang naman. Baka matagal kayo, di mapupuyat ako. May trabaho pa naman ako bukas. Kaya sana maging masaya ang pagtitipon na yan. Ay, sana nga. Mas masaya ako kung kasama ka. Pero, ang maganda sana, sagutin mo na ako. Para naman maging panatag yung loob ko kapag sinagot mo na ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Alam ninyo, inay, nakita ko ng babaeng gusto kong pakasalan. Sana hindi na ako mabigo sa pagkakataong ito. Ha? Ay, basta't matyaga ka na suyuin ang babaeng gusto mo. Imposible na hindi ka niya mamahalin. Sana nga po, inay, para magkaroon na rin ako ng nobya. At kung may pag-asa ako, kailangan na sagutin niya ako agad. Huwag mong masyadong asahan, anak. Dahil hindi mo pa kabisado ang ugali niya at ang ugali ng mga magulang niya. Baka ang gustong mapangasawa ng anak nila may kaya sa buhay. Inay, huwag naman tayong ganyan. Hindi pa ako nakapunta sa bahay nila. At plano ko po siyang dalawin bukas ng gabi. Ikaw ang bahala, anak. At sana magtagumpay ka na para makapag-asawa ka na at maalagaan pa namin ang itay mo, ang magiging apo namin. Opo, inay. At sa pagkakataong ito, ay sigurado na ako na magkakamit ko ang matabis na oo ni Myrna. O pare, kumusta ang biyahe ngayon? Marami ka bang pasaheros kanina? Ay, oo pare. Napuno nga yung bus kanina. Kaya hindi na yung pausan po. Okay. Ikaw naman pare. Puno rin ba yung bus namin ngayon? Baka may nakilala ka ng chis, ha? Sa mga pasaheros mo. Wala pare. Pero nung isang araw, may nakilala ako na pumunta rito at nagpadala ng package. Kaya sinamantala ko dahil naagit ako sa kanya. Mabait kasi pare. Ganun ba? Oh, bakit hindi ka pa kumilos dyan para dalawin mo siya? Ligawan mo. Hindi pa pwede pare dahil nakikipagkaibigan muna ako sa kanya. Pero bukas ng gabi, dadalawin ko siya sa bahay nila. Sige pare, bilisan mo para sabay tayo magkaroon ng nobya. Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako sinasag ko ng nililigawan ko. Ano? Sa tagal ba ng panliligaw mo? Ay, Wala pa kayong relasyon? Bakit naman? Anong dahilan? At di ka pa niya sinasagot? sabi niya, masyado mong maaga. Kaya hanggang ngayon sinusuyo ko pa rin siya. Baka sakali, maawa sa akin. At sagutin na niya ako. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Salamat, Myrna, at pumayag kang dalawin kita. Sana hindi ako makaistorbo sa'yo. Hindi naman siguro kung hindi ka mga tagal na makikipag-usap sa akin. Dahil alam mo naman, may trabaho ako. At may trabaho ka rin, di ba? Ha? Oo, Myrna. Kung pwede lang, gusto ko sanang makita ka oras-oras. Pero pareho tayong may trabaho Mabuti naman at alam mo. May mga magulang ako at kapatid kong sinusuportan kasi. Kaya kailangan ko magsipag para hindi sila maggutom. Siya nga pala. May itatanong sana ako sa'yo, Myrna. Sana hindi ka magagalit.
may nobyo ka na ba? Baka mag-away kayo kung malaman na dinalaw kita dito sa bahay niyo. Hindi ko pa siya nobyo, pero malapit ko na siyang sagutin dahil matyaga siya, nakahandang maghintay kung kailan ako pwedeng magkaroon ng relasyon. Ano? Kung ganun, wala nang pagkakataon na ako'y manligaw sa'yo. Alam mo, Mirna, sa una pa lang na pagkikita natin, may naramdaman na ako. Kaya, bigyan mo naman ako ng panahon para maipakita ang tunay kong pagmamahal sa'yo. Lauro, tatapatin na kita ha. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya, maghanap ka na lang ng ibang liligawan mo. Oh, Mirna. Ano kaya ang gagawin ni Lauro ngayong alam na niya na wala siya talagang maaasahan kay Mirna? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.